Welcome back mga kaibigan. Ito pag-usapan natin si Justin Brownlee. Makakatandem po yung import dati sa PBA na si McDaniels dito sa Indonesia. Ngunit napakalit po pala ng sahod dito ni JB sa IBL. Ayon na din mismo kay Justin Brownlee, lilipad na siya ng Indonesia at maglalaro dito. At salamat sa isang viewer ko, si Inigo Arbas, maraming salamat po na nagbigay sa atin ng update about dito. Nag-post pa lang isang page sa Instagram na madaming follower. Ultimo ang FIBA ay nakapollow dito. Etong post nila kay JB mga kaibigan. Pelita Jaya Jakarta is reportedly in the middle of an effort to bring in Philippine national team player Justin Brownlee. At tinignan ko yung standing mga kaibigan, nagulat ako, malakas na team pala to, iisa lang ang talo at may 7 panalo. At sa lineup nila nakita ko andito si McDaniels, kabakbakan dati ni Brownlee sa PBA, import ito ng Meralco Bolts. So dito sa IBL, kung hindi ito ang papalitan ni JB, so mag-teammate silang dalawa dito. At ngayong season pala po sa IBL, 3 imports na sila per team at 2 imports ang pwedeng pagsabayin sa loob. Last season kasi 2 imports lang per team mga kaibigan, so nag-upgrade na ang Indonesian Basketball League. So ibig sabihin, ang Taiwan Basketball League 3 ang imports o higit pa. Ang Japan 3 world import bukod pa ang Asian import at naturalized. Ang KBL 2 import bukod ang Asian. At ito dito sa Indonesia 3 ng world import. So ang ating PBA na lang ang nag-iisa na lang ang import at may height limit pa. Sa tingin nyo po ba napapag-iwanan na ang ating PBA? Kasi kita naman natin nag-i-improve talaga ang mga liga at mga local players kapag maraming import na kalaban. Ito nga mga kaibigan, sinabi ng coach ng Chiba Jets dito sa spin kanina lang mga kaibigan, ang kagandahan ng 3 imports sa Japan. So ngayon ibalik tayo dito kay Justin Brownlee. Nalaman ko sa liga na lalaroan niya dito nga sa ABL ay maliit po pala ang sahuran dito. Ang salary cap pala po per team ngayong season ay 10 billion to 12 billion rupiah per team o katumbas lamang ng $767,000. Mas malaki pa ang salary cap dito sa PBA, isa lang ang import natin. Dito sa IBL ay 3 imports. So magkano ang sahod ng mga imports dito? Sa datos na nakita ko mga kaibigan sa isang website sa Indonesia, as of 2023 na season, eto mga kaibigan kung saan 2 pa lang ang import dito nung time na yon, ang sahod po ay $1,000 to $3,000 lang per month ang sahod ng bawat import. At hindi dapat lumagpas ng $4,000 per month ang sahod ng 2 imports. Dahil ito palang IBL ang isa sa pinakamaliit ang sahod out of 100 plus na pro basketball league in the world. Pero may mga nabasa ako na comment ng mga Indonesian fans, may mga nagko-comment sa sahod ni JB o import na abot ng $5,000 to $10,000 per month. Pero mga kaibigan, masasabi ko, siguro tumaas ng konti, pero masasabi ko na maliit pa rin po talaga ito compare sa ibang liga. At siguro, naglaro lang talaga dito si JB dahil ayaw niya mabakante at gusto niya condition ito pagpasok niya ng FIBA o QT sa Gilas. So eto, hinihingi ko po yung opinion nyo. Napapag-iwanan na nga ba ang PBA dito sa Asia? Kung oo ang sagot nyo mga kaibigan, ano nga ba ang dapat gawin ng ating pambansang liga para gumanda at umangat ang level ng liga natin? Maaari na kayo mag-comment dyan sa baba mga kaibigan. At babatiin ko lamang po si Alvin Alejado, Inspire Love ng Kuwait, Pana Liver, Hats Vlog TV, Noiche, Jake the Great, Pinoy Hawaii Farmer, Cesar Camacho, Ronald Berbosidad, Felix Bandejas, Romeo Gaurino at Jeffrey Jimenez. Maraming salamat po sa inyo.